Hello, welcome to my channel. This is Lady Tarot. Magkakaroon tayo ngayon ng tarot reading kung ano ang inyong magiging kapalaran for this February para sa ating mga Libra babies. Okay, so kung meron kayong Sun, Moon, Rising ng Libra, welcome sa video. Okay, let's start. Okay, so let me explain kung ano magiging dynamics ng reading na to. So, first, we will tackle about your general. And next is your finance and wealth or pwede rin sa career. And last but not the least, sa inyong love life. Okay. So, uh, let's get cards here. Wait, ano ba siya? Okay, so Libra, we have here Five of Swords. Tapos, kuha pa tayo ng dice. Tingnan natin kung ano maging additional messages para sa inyo. Okay, so we have the 10th house. So, ang 10th house, it represents career, long-term goals, structure, status, reputation, public image, masculinity, men, others, experts, and fame. Okay, so Libra, it represents here, since meron tayong Five of Swords dito sa 10th house, medyo sabihin natin may conflict sa inyong work or sabihin natin parang merong ah, misunderstanding kung sabihin natin. Parang may mga kumakalat na mga chika o mga bali-balita na ganito ikaw, ganyan si ano. And or sabihin natin may mga kumakalat na balita na parang sinisiraan kayo, Libra. Most likely sa work, parang may nagbababa sa inyo or meron kayong kakumpetensya kung saan ginagawa nila ang lahat para i-down or siraan nga yung inyong image or parang ma-discourage lang inyong career. Pero I can see na you are being yourself. Talagang itinatama niyo yung mga bali-balitang mga or yung mga maling balitang kumakalat since talagang hindi niyo pinapakita na gano'n kayo, do'n sa or sabihin nga natin o for example, kumakalat na, si Libra ganito, sabihin natin maldita or, napaka-snob. Pero in person, ipinapakita niya sa lahat na hindi naman kayo gano'n. So, parang, you are able to, ah, sabihin nating masira yung mga kumakalat na mga balitang yun. So, hindi niyo pinapatunayan gano'n kayo. So, na nasa balita o yung mga kumakalat na balita. Pinapakita niyong ibang tao kayo. You are a much better person and you are, ganun nga. Talagang lumalaban kayo. Hindi niyo or tinatanggi niyo talaga yung mga gano'ng akusasyon. Okay. So, let's or ayun nga yung sa inyong general. Medyo ingat-ingat nga tayo, Libra. But, then again, I can see na you are able to, ipagtagumpayan 'to. And, tingnan naman natin sa inyong, okey, finance and career or sa inyong wealth. So, we have Six of Swords, tapos kuha pa tayo ng dice kung ano ang masasabi na, dito sa card na 'to. And, second house. So, on second house, we have money, work, income, daily routines, values, material possessions, priorities, habits, your job, and work ethic. Okay. So, Libra, hmm, meron tayo dito, ito nga, ang energy na 'to ay paglipat. So, inililip
Or we can do say na kung kayo ay naghahanap naman ng work, nakikita naman natin na, you will be, transferred to another company or, you will able to, find a much better company kasi nga, ito in general parang, toxic. So, hindi naman masama or it's also an option kung gusto niyong umalis or lumipat or sabihin nating lilipat kayo ng team kasi parang meron kayong colleague or ka-work na sabihin nating inggit sa inyo kaya parang sinisilaan nila kayo. So, you are able to request to, change teams. Parang ganun yung example dito, change teams or, you can able to, ah, baguhin yung inyong mga working habits or yung inyong working ethics para mas ma-improve pa yung inyong sarili and mas maging productive pa sa inyong work. Or puwede din natin masabi na you will able to go to, different places, travel. Merong business trip na nakikita ko dito and, you are able to set your priorities and to gain more material possessions para sa inyo dito. Okay. And, let's get some, additional card here. So, this time naman sa inyong love life, kung anong masasabi para sa inyo? Okay. We have 10 of points. Tapos, dice ulit. Uy, second house. Again. Sa second house, gaya ng sabi ko, money, work, income, material possession, priorities, habits, your job, and work ethic. Okay, so Libra, this month of February, we can see na talaga napaka-abundant nyo or abundant in work. Nakikita kong workaholic kayo ngayon kasi ayun nga medyo naging malaki yung, epekto nito, itong Five of Swords, itong general. Kaya talagang gumagawa kayo ng paraan para mapaganda ang inyong image ulit. And I can see na magbubunga lahat ng yun and parang medyo nawawala tayo sa love life, eh. Eto, talagang focus talaga kayo sa work. Napaka-workaholic niyo this, February kahit, love is in the air. You are dedicated on your work. Kasi parang, sabihin natin ng inyong motto ay, 'di bale ng walang love life basta may, sandamakmak na pera. Puwedeng mag-apply sa, iba sa inyo. Pero, tingnan pa rin natin kung may makukuha tayo sa mga umaasa talaga sa love life, okey. So, puwede din 'tong mag-represent na kung gaano kaganda ang nangyayari sa inyong work or kung gaano kalaki yung nakikita niyong pera sa inyong trabaho or yung natatanggap niyong pera, I can see na ganyan din kalaki ang matatanggap niyo sa inyong love life. So you are very lovable, Libra, don't forget about it. Gaya nga dito sa, 10 of points, ang dami nakapaligid ng mga tao para sa'yo. Oh, so kuha tayo ng mga oracle cards kung ano pa ang mga additional messages para sa inyo. Okay. So we have dear spirit, bring a gentle touch
Okay. So, Libra, we can do say na parang um, medyo nagiging paka-busy natin or we are hard to ourselves. Yung talagang sobra-sobrang disiplina or parang kung saan medyo we are or I'm sorry. Gawan ko lang ng example para medyo mas clear. Okay. So, Libra, parang tayo yung tao this month na kung saan pinipigil natin yung mga desires natin or yung mga gusto nating gawin. Kasi may mga priorities nga tayong inuuna. And then again, let's not be hard to ourselves, Libra. So, it is okay na sabihin natin yung sa sahod nyo nga, parang may gusto kayong bilhin or may gusto kayong kainan or o nga, yung gusto nyong i-try. Pero iniisip niyo sa sarili niyo, tsaka na muna, parang ang dami na naging past. Um, just treat yourself sometimes sa Libra. Hindi naman sa lagi. Pero treat yourself din naman or reward yourself kasi you have been very hardworking and ang dami niyo ng pinagdaanan. So, sabihin natin gusto nating kumain sa simple example, sabihin natin Dairy Queen or parang nagke-crave kayo ng ice cream. Um, it is good to treat yourself some ice cream, or milkshake or coffee, Starbucks or ayun nga, on your rest days, gano'n. Pero wag naman yung sa sobra kasi, ayun nga, basta tikim-tikim lang, 'yan. Don't deprive yourself, ayun, parang 'wag nating masyadong tipirin ang sarili natin. Bring a gentle touch to ours. So, it is also a form of self-love, ika nga. Kapag masyado na tayong focus dito sa mga bagay na 'to parang, um, hindi talaga maiiwasan mo yung mag-build up na stress or depression, eh. So, talagang, it is also a way for us to de-stress or for us to be able to, sabihin nating survive. Kasi kapag puro ganito lang, ah, feeling ko or para sa'kin, hindi tayo magtatagal sa gano'ng sitwasyon. We still need to have some kind of change of pace, sa nangyayari. Okay, so let's get some additional cards here. So we have look at the bigger picture, full moon in Sagittarius. So this may also represents nga dito sa inyong work or dito sa pagkita nyo ng pera, Libra. So wag na yung masyadong focus sa isang bagay, looking at the bigger picture or kung meron tayong problemang kinakaharap, tapos masyado lang tayong focus sa iisang bagay or kung paano gagawin or ganun, ganto, ganyan or parang masyado lang tayong nakafocus sa why or kung bakit nangyari yun. Looking at the bigger picture, you will able to know what happened or kung ano yung naging dahilan and hindi man lang yung dahilan na yun, pero meron pa tayong makikita or male-learn out na other factors na kung saan mas mapapabilis yung paghahanap natin ng sagot para maresolba yung mga problemang yun. So ito, for example nga nito, sabihin na natin kanina na merong tao na inggit or parang naninira sa inyo, looking at the bigger picture, it can be na sabihin natin you are very successful kaya gano'n yung nakikita ng iba or may gano'ng tao towards you na naiinggit kasi napaka-successful niyo nga. So, don't blame the person or I'm sorry, eh, parang 'wag din tayo masyadong mag-focus.
doon. Let's just focus on ourselves and on how to move forward. Let them be para sige mainggit lang kayo diyan basta tayo, porsigido pa rin tayo, magsha-shine pa rin tayo at the end. Kasi kung papatulan natin or kung magfo-focus lang talaga tayo sa gano'ng, issue, walang mangyayari. Let's just continue what we can do and 'wag natin i-prove na tama sila or yung mga naninira nga, 'wag natin i-prove na tama yung sinasabi nila. Let's just, stay as what we are and ayun, mas lalo pa tayong pagpapalain or, ah, sabihin nating darating yung time na kung saan mareresolba ang lahat na. Okay, so we have here, last but not the least natin. Wait, okay. So we have here, true love. This is the romance of a life. So, Libra, ayun nga. So, sa sobra nating workaholic or parang hindi nga natin masyadong, priority yung, love life, this February kahit, darating na yung February 4 or any time of the month. Unexpected or may nakikita akong, person na unexpected na darating sa buhay niyo kasi parang, ang sister niya na ay napaka-busy, ayun nga napaka-busy niyo and you may never know, baka dun sa workplace niyo or dun sa or isa sa mga colleagues mo or yung makikilala mo sa colleagues or ito nga sa business trip, you will able to meet someone na masasabi niyong true love, ayan. So, kung in a relationship naman kayo, this just means na si partner niyo ay ang true love niyo, ayan. So, that's what we have for your reading and let's wrap this up. Okay, so lucky numbers, we have 2. Okay, dalawang 2. So it is a really significant number para sa inyo or baka dates. Tapos we have 5, 6, tsaka dalawang 10. Okay, baka may something significant na mangyari this February 10 or baka may ibang kahulugan or importance yung number 10 para, sa inyo this month. Tapos meron pa tayong 18, ayan. So, that's what we have. Take what resonates. Kung nagustuhan niyo yung reading, please like and share and subscribe to my channel for more, videos to come. Goodbye.